Pinagpapaliwanag ni Justice Secretary Laila de Lima ang PNP Calabarzon kaugnay sa pagkamatay ng dalawang naarestong miyembro ng Ozamis Robbery Group. May ulat on the spot si Lia Manyalac del Castillo. Lia? Rafi, galit na galit si Justice Secretary Laila de Lima sa insidente ng pagkakapatay kagabi kay Ozamis Robbery Hold-up Group Leader Ricky Cadavero at sa kasamang si Wilfredo Kulot Panugalinga Jr. Lumalabas kasi na matapos i-anunsyo sa isang press con kahapon sa PNP na itina-turn over na nila sa Bureau of Corrections ang nakatakas na si Cadavero, hindi pala totoong na-turn over ito sa Bucor. Sa kwento ni National Bilibid Prisons OIC Superintendent Venancio Tesoro, siniling daw ni PNP Calabarzon Region Director Benito Estipona at Regional Special Operations Group Chief Superintendent Danilo Mendoza na i-escort lang ng Bucor si Cadavero mula Bilibid patungo sa inquest proceedings nito sa Dasmariñas, Cavite para sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Tumanggi raw si Tesoro at sinabing sa Bilibid na lang i-inquest si Cadavero. Pero gigit daw ni Mendoza hindi maaari yun dahil nasa Dasmariñas raw ang mga ebidensya laban kay Cadavero. Dagdag pa ni Estipona at Mendoza, hindi pa naman daw talaga opisyal na naita-turn over si Cadavero sa Bucor. Katunayan, ayon kay Tesoro, pagdating pa lang sa gate ng Bilibid ay bumaba na si Mendoza para ilipat si Cadavero sa police van. Mula raw doon ay hindi na sumama ang Bucor sa grupo. Sabi ni De Lima, tila naging moro-moro ang press con ng PNP kung saan pinalabas na ibinalik na nila sa kustodiya ng Bucor si Cadavero. Buti na lang daw at hindi siya sumama sa press con kahapon. Ano raw ba naging punto ng pinatawag na press con? Ginamit lang daw ba ang Bucor at gustong palabasin na sila na ang may hawak kay Cadavero? Dahil dito pinaiimbestigahan na ni De Lima sa NBI ang insidente. Pinagpapaliwanag din niya sina Estipona at Mendoza. Ayon pa kay De Lima, dapat nga ay sa Bilibid na lamang na-inquest si Cadavero, lalo't high-risk prisoner ito. Samantala, Rafi, sa hiwalay na balita, kapapasok lang ng balitang ito, ay in-extend na indefinitely ng Supreme Court sa botong 8-7 ang status quo anti-order na pinilabas nito laban sa pagpapatupad ng Reproductive Health Law o RH Law. Ibig sabihin, Rafi, mananatili na hindi muna maaring maipatupad ang kontrobersyal na batas. Tatapusin daw muna ng Supreme Court ang oral arguments nito at saka dedesisyonan kung dapat nga bang ideklarang unconstitutional ang nasabing kontrobersyal na RH law. Rafi? Lia, dun sa huling balitang ibinalita mo, meron bang pagtaya kung kailan matatapos itong pagtalakay sa oral arguments? Rafi, kasi nung huling oral arguments, ang nakapagsalita lamang doon ay 2. At sa July 23, sa susunod na Martes, ay ipagpapatuloy yung oral arguments. Meron pang 2 pa from the anti-RH group na kailangan magsalita at pagkatapos noon ay saka lamang sasagot yung mga side naman ng gobyerno at yung pro-RH. So, hindi pa natin masabi kung hanggang kailan matatapos yung oral arguments. Pero sana ay matapos na ito sa Martes, Rafi. Maraming salamat, Lia Manyalac del Castillo.